Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang umaga sa ibang dako ng mundo. Magandang tanghali sa iba. Magandang araw po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po sa inyo na salita ng Diyos ay nagmula po sa babasahin ito. Ang pamagat, ito'y kailangan kong sabihin sa iyo. So, ibig sabihin, kailangan sabihin. So, ibig sabihin, napakahalaga po nito. Simulan na po natin. Ako'y may alam na isang kahangahangang bagay na kinakailangan kong sabihin sa iyo. Ito ay napakahalaga at maaring mapagbago nito ang buong kinabukasan mo tulad ng nagawa nito sa akin. So, meron pong isang kahangahangang bagay na gustong-gusto ko nang sabihin kung hanggat maaari sa lahat ng tao, lalo na dito sa ating bansa, lalo na sa kapwa natin Pilipino, saan mang dako kayo naroroon, na ito po ay kailangan ko pong sabihin sa inyo. At sabi nga dito, napakahalaga na at maaring mapagbago nito ang buong kinabukasan mo tulad ng nagawa nito sa akin. Itong nangyari sa kanya ay nangyari din po sa akin. Kaya gusto ko rin maibahagi sa inyo kung anong karanasan ang naranasan ng sumulat ng babasahin ito. Sa katunayan, ang desisyong gagawin mo tungkol dito ay parehong makakaapekto sa buhay at kamatayan. Ano ibig sabihin? Kahit ngayong buhay ka pa, maapektuhan ang iyong buhay sa pamamagitan ng iyong magiging desisyon. Sumang-ayon ka man o hindi. Ganon din ang kamatayan. Sumang-ayon ka man o sa hindi, parehong maapektuhan ang patutunguhan mo, ang iyong destinasyon sa iyong magiging desisyon sa mensaheng ito. Hayaan mong bigyang diin ko na ang mensaheng ito ay tunay na katotohanan. Dahil sa sinabi ito ng Diyos. Ibig sabihin, galing po sa kanyang salita, ang banal na kasulatan, ang Biblia. At kapag nagbibitiw po ng pangako ang Diyos, ito ay maaasahan natin. Sapagkat kailanman ay hindi ito maaaring hindi matupad. Lahat po ng sinabi ng Diyos ay mangyayari, magaganap. Hindi gagawin ng Diyos na paniwalain ka lang sa mensaheng ito tapos hindi naman pala totoo. Kung hindi ka maniniwala, iyan ay sarili mong kagustuhan. So, sa mensaheng ito, binibigay ko lang po at sinasabi ko lang po kung ano ang mensahe mula sa salita ng Diyos, base sa karanasan ko, base sa pangako ng Diyos na nasa kanyang salita, ang banal na kasulatan, ang Biblia. Kung hindi ka maniniwala, maniniwala sa mensaheng ito, ulitin ko, desisyon mo yan, kagustuhan mo yan. Ngunit, ikaw ay papanagutin niya sa dahilang narinig mo na ito. Ngayon, kung hindi ka maniniwala, balang araw, haharap ka sa harapan ng Diyos. Pag tayo ay kinuha na, tayo ay namatay na, at mananagot ka kung bakit hindi mo pinaniwalaan ang kanyang salita. Ito po ay napaka-personal na mensahe. Ibig sabihin, bawat isa
na ay dapat bawat isa sa atin ay dapat magpasya. Isang bagay na dapat talagang gumawa tayo ng desisyon. Dapat mong sabihin na okay, sige, naniniwala ako. O di naman kaya ang kabaliktaran, ayaw kong maniwala dyan. O di naman kaya sabihin mo, gagawin ko yung sinasabi ng salita ng Diyos or hindi ko gagawin. Nasa sayo pa rin ang desisyon. Pero ulitin ko rin, mananagot ka, papanagutin ka ng Diyos dahil sa narinig mo ang kanyang mensahe. Narito po ang mensahe. Ito po ang eksaktong pangungusap mula sa salita ng Diyos, ang banal na Biblia. Sa Juan 3:16, sapagkat gayon inibig ng Diyos ang sanlibutan na ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na isinilang na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi dapat mapahamak, kundi magkaroon ng walang hanggang buhay. So ngayon, narinig mo na ba ang mga kahangahangang salitang ito? Siguro, once sa iyong buhay ay narinig mo na itong verse na ito, John 3:16. Sa English ay, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Yun po sa English. Pag-isipan mo ng ilang sandali ang mga sinasabi ng mga ito. Tatlong mahalagang bagay, mahalagang katotohanan ang ipinapahayag ng mga ito. Unang-una, sabi diyan, gayon inibig ng Diyos ang sanglibutan. Siguro, hindi ka masyadong magtataka o hindi ka masyadong magugulat sa katotohanan na malalaman natin na iniibig tayo ng Diyos. At dahil nga nasa sanlibutan ka, kasama ka dyan. Ikaw ay iniibig niya. Iniibig ka ng Diyos. Sino ka man, anuman ang iyong paniniwala, anuman ang iyong nagawa sa buhay, mga maling nagawa, mga kasalanan, kasama ka sa iniibig ng Diyos. Kung hindi ka man maniniwala, nasa sayo pa rin yan. Pero sabi ng salita ng Diyos, maliwanag na maliwanag, gayon inibig ng Diyos ang sanglibutan. Ang libutan, ibig sabihin, lahat ng tao na nasa mundo ay iniibig ng Diyos. Ulitin ko, kung hindi ito nakakagulat sa iyo, alalahanin mo nang ikaw ay inibig ng Diyos. Isang makasalanan ang inibig niya. Sinasabi sa Biblia, sa Roma 3:23, na lahat tayo ay nagkasala. Alam mo, sasang-ayon ka kung ikaw ay isang taong tapat o magiging honest ka sa iyong sarili. Sasang-ayon ka sa talatang ito na nagsasabi na lahat tayo ay nagkasala. Walang kahit sino man na walang kasalanan. Aminin man natin o hindi, lahat po tayo ay nagkasala. Kahit na iniibig ka ng Diyos, alam natin na iniibig tayo ng Diyos, kinapupuotan pa rin niya ang iyong kasalanan. Galit pa rin siya sa ating kasalanan. Hindi niya papalagpasin ang ating kasalanan. Bakit? Dahil sa ang Diyos ay banal. Hindi siya ni tumingin man lang sa kasalanan. Hindi niya maaatim. So, dahil nga banal ang Diyos, nararapat na parusahan niya ang kasalanan. Okay? Nararapat na gumawa siya ng banal na paraan ng pagliligtas sa mga makasalanan.
So kung hindi siya gagawa ng banal na paraan ng pagliligtas, dapat pagbayaran ng mga makasalanan ang kanyang sariling kasalanan. At ito ay nangangahulugan ng pagpapalipas ng walang hanggang panahon sa impyerno. Dahil doon po parurusahan lahat ng hindi nanampalataya kay Jesus. Lahat ng hindi naniwala sa kanyang salita. Paparusahan magpawalang hanggan doon sa impyerno. Mababasa po natin yan sa last book ng Biblia, huling-huling aklat ng Biblia sa Pahayag 20:15. Punta po tayo sa pangalawa. Ang ikalawang dakilang katotohanan ay ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na isinilang na anak. Gayon ka inibig ng Diyos. Biro mo, bugtong na isinilang na anak. Nag-iisang anak ng Diyos. Gayon ka inibig ng Diyos. Kung kaya, isinugo niya sa lupa ang kanyang anak na si Jesus upang maging tao at mamatay sa krus ng Kalbaryo. Nang sa gayon, ikaw ay mailigtas. Yun po ang dahilan kung bakit naging tao si Kristo, para mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Upang tayo po ay mailigtas na hindi tayo mapahamak, hindi tayo mapunta ng impyerno. Hindi na natin kailangan pagdusahan yung ating mga kasalanan. Dahil nga, pinagbayaran na ni Jesus. At kung ikaw ay makikita mo na napakalaki talaga ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kasi, biro mo, dapat na may magbayad sa parusa ng kasalanan. Hindi pwedeng walang magbabayad ng kasalanan. Maaring ikaw, kung gusto mo, ikaw magbayad, o isang kahalili. Pero ang kahalili dapat walang bahid ng kasalanan. Or kung tayong magbabayad sa ating sariling kasalanan, dapat wala tayong bahid ng anumang kasalanan. Ang problema, wala namang taong walang bahid ng kasalanan, maliban lamang kay Jesus na Diyos na nagpakatao. Okay? Ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang anak na si Jesucristo na walang bahid ng kasalanan upang maging iyong kapalit. So kung sa basketball pa, yung tawag dyan ay substitute. Yeah? Pinalitan ka dahil pagod ka na sa paglalaro. Ito naman, imbis na tayo ang magdusa, tayo ang parusahan sa ating kasalanan, tinubos tayo ni Jesus. Inako niya yung ating kasalanan. At karapat-dapat siyang magbayad ng lahat ng kasalanan dahil wala siyang bahid ng anumang kasalanan. Si Jesus, ibinuhos niya ang kanyang dugo doon sa krus, nang sa gayon ay maalis ang iyong lahat ng kasalanan. Take note, lahat po ng kasalanan. Wala pong ititira ang Diyos. Lahat, buong buhay mo, mula nang ipinanganak ka, hanggang ngayon, hanggang sa ikaw ay kunin niya na. Lahat po ay patatawarin niya. Ngayon, kung ikaw po ay makikinig at maniniwala, mananampalataya, paniniwalaan mo ang mensahe na binabahagi ko sa iyo. Ito po ay mula sa salita ng Diyos. Ilang talata na po ang ating nabasa. Tuloy po tayo.
Bakit niya ibinuhos ang kanyang dugo? Para maalis ang lahat ng ating kasalanan. Nang sa gayon ay magkaroon ka ng walang hanggang buhay. So lahat po ng nananampalataya kay Jesus ay binibigyan po ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang katapusan. Kaya doon po tayo nagkakaroon ng kasiguraduhan na isang tao na tumanggap kay Jesus ay meron ng buhay na walang hanggan. Yan po yung pangatlo. Yung katlong punto dito na napakalaking katotohanan ay ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi dapat mapahamak, kundi magkaroon ng walang hanggang buhay. Pag-isipan mo ito. Pag-isipan mo ng mabuti. Nasaan ka man ngayon? Sa trabaho, sa bahay, kung saan ka man. Lalo na kung meron kang kabigatan sa iyong kalooban, pag-isipan mo ang tatlong katotohanan ito. Una, gayon inibig ng Diyos ang sanlibutan. Pangalawa, ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na isinilang na anak. At ang pangatlo, sabi dito, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi dapat mapahamak, kundi magkaroon ng walang hanggang buhay. Ipinagkaloob ng Diyos ang walang hanggang buhay sa lahat ng sumasampalataya kay Kristo Jesus. Natapos na ng tagapagligtas ang gawain. Sabi pa nga niya nung malapit na siyang mamatay, it is finished sa wikang English, or natapos na. Ibig sabihin, kompleto na. Doon sa krus ay tinapos niya ng lahat ng kailangang tapusin patungkol sa kaligtasan. Ang sa atin na lang, anong sabi dito? Kung sasampalataya ka. Lahat ng sasampalataya, lahat ng sumasampalataya kay Kristo Jesus ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Siyempre, napag-usapan natin ang kasalanan, dapat ihingi mo ng tawad ang iyong mga kasalanan. Kasi siya ay namatay na. Tinapos niya na ang ating ang kailangang tapusin para tayo ay maligtas. Para saan ba yung kanyang kamatayan? Para sa ating kasalanan. So dapat tayo, ang ating part naman ay humingi ng tawad. Magpakumbaba. Yan lang po ang inaantay ng Diyos sa atin, na tayo po ay magpakumbaba. Aminin natin sa ating sarili kung ano ang kamalian o kasalanan na ating nagawa. Lahat ng ating kasalanan, ihingi natin ng tawad. At lahat po na yun, ng kasalanan na yan, ay patatawarin ng Diyos. Siya rin po ay bumangon muli mula sa mga patay. At siya ay bumalik sa langit. Ngayon, ang tanong ko, sumasampalataya ka ba sa Kanya? Sasampalataya ka ba sa Kanya? Tatanggapin mo ba siya sa iyong puso bilang iyong tagapagligtas? At ihihingi ng tawad lahat ng iyong kasalanan? Nangangahulugan kung ikaw ay sasampalataya, sumasang-ayon ka na talaga ikaw ay makasalanan. Inaamin mo. Gaya ng pag-amin ko rin sa aking sarili noon. At paghingi ng tawad. At unawain mo na lahat ng ating kasalanan ay binayaran na ng buo ni Kristo. Ang parusa para sa iyong mga kasalanan ay binayaran na ni Kristo Jesus.
At ngayon, kailangan tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Itong mensahe na kailangan kong sabihin sa iyo. Ngayon, dapat kang gumawa ng desisyon. Siya ba ay tatanggapin mo? Tatanggapin mo ba siya? O itatakwil? Sasampalataya ka ba sa Kanya? O tatanggihan mo siya? Muli mong pag-isipan ang salita ng Diyos mula sa 1:3-16. Sapagkat gayon inibig ng Diyos ang sanlibutan, na ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na isinilang na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi dapat mapahamak, kundi magkaroon ng walang hanggang buhay. Maikli lang ang panahon natin dito sa lupa. Ngunit, ang desisyon mo para kay Kristo ay magtatagal hanggang sa kawalang hanggan. Tatanggapin mo ba si Jesus bilang iyong tagapagligtas at makatiyak ng walang hanggang buhay? Nasa iyo po ang desisyon. Kung mananampalataya ka, kung tatanggap ka kay Jesus, sisisi ka ng kasalanan, nasa sayo ang desisyon. Parehong maapektuhan ngayon habang buhay tayo at pagdating ng ating kamatayan. Kung tinanggap mo si Jesus ngayon habang buhay ka, ay bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Kung hindi mo siya tatanggapin, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at pag namatay ka, apektado rin ang iyong pupuntahan. Dahil doon ka pupunta sa lugar ng kaparusahan, sa impyerno, na may apoy na hindi na mamatay at wala ng katapusan doon. Maraming salamat po. Sana po ay naunawaan ninyo ang mensaheng ito na aking pong binahagi sa inyo. Kung tinanggap mo si Jesus bilang sariling tagapagligtas, matapos basahin matapos mong pakinggan ang binasa kong babasahin para sa inyo, sana'y malaman namin sa pamamagitan ng message sa akin, mag-comment kung ano po ang iyong naging desisyon. Salamat po.